Ay, grabe. Mas magaling ka talaga kaysa sa akin, mahal. Bawal po yung sa edad niya. Kukunin, baka ikulong ka pa. Yung sabaw pa, oh. Sige, takbo. Ay, siyempre, Naglalaro magyayabang naman. ako, mahal. Pag hindi pumasok to, hindi kita mahal. Mahal, pag hindi pumasok to, hindi kita mahal. Hindi mo ako mahal. Sige. Mahal. Nasiyaw ako sa ano? Sa sun. Kaya hindi pumasok. Magandang araw. Ay naka. Siyempre, ako ay magliligpit. No? Nandito lang kami ni Liam sa loob ng bahay dahil hindi po maganda yung pakiramdam niya. Kaya, siyempre, habang nandito tayo sa bahay ay mag-ano tayo? Liligpit tayo. At maya ay magluluto tayo. At yun, susunduin ko si Mrs. Kasi ngayon, nag-strike na naman yung nag-strike na naman yung mga buses at saka mga train. Kaya walang sasakyan. Na? So, ganun lang ang ginagawa namin mga kaibigan. Kailangan kasing may maiwan para may kasama naman si Liam. Kasi, unang-una sa lahat, bawal po yung sa edad niya na na iwan sa bahay na mag-isa. At saka, hindi ko kasi alam yung rules na masyado. Narinig ko lang sa kasamahan ko na pag 12 years old, pwede mo siyang iwan, pero hindi matagal. So, 5 hours, ganun yata. No? Ang problema kasi rito, kapag hindi mo sinunod yung batas patungkol sa mga ganyan, sa mga bata, kukunin. Kukunin nila yung anak mo. No. So, may tinatawag dito na Jugendamt ba yun? Jugendamt? Para bang DSWD ba? Pero sa mga bata, specialty nila. Yung mga batang naabuso, gano'n, yung mga inaabandona, gano'n. So, ibig sabihin, pag iniwan mo yung anak mo ng matagal, parang inabandona mo na siya. Parang gano'n. Mag-ingat tayo rito, no? At saka kapag pinapalo mo yung yung anak mo sa labas, ay naku, kawawa. Kawawa ka, kasi kukunin yan, i-report ka. Kukunin, baka ikulong ka pa. Child abuse. Diba? Kasi siyempre dito may child abuse rin. Tsaka mahigpit sila sa mahigpit sila sa kumbaga yung pag-uusapan ay yung mga bata, mga kaibigan. Mahigpit sila. Kaya siyempre iba yung panahon natin noon. Ay naku. Wala kapag kagaya mo ako noong bata ka, ay nako, lagi ka sigurong napapalo. Ay dito wala, bawal yung gano'n. Ma-child abuse ka. Pero minsan nakakita rin ako ng gano'n, mga kaibigan, no? Yan, iligpit natin to. Ang importante naman ay importante ay nakasama si Liam. At saka hindi naman kasi maganda yung pakiramdam niya, kaya yun. Kailangan magpaalam ang isa sa amin, sa boss namin, si Maria, kasi may importanteng meeting sila ngayon. Gusto ko sanang magtrabaho, ako sana. Pero may importanteng meeting sila, kaya kailangan pumasok siya. Minsan, ginagawa namin, nagko-home office si Maria, nagtatrabaho rito. Kung hindi maganda yung pakiramdam ni Lia, nagtatrabaho din si Maria rito, no? Pero kailangan kasi may meeting kasi sila. So, yun. At unfortunately, nagpaalam ako ulit sa boss ko, no? Problema, maiipon naman yung trabaho ko. Sabagay, bukas papasok ako. Kasi kahit masama pakiramdam ni Liam, pwedeng mag-home office si Maria, mga kaibigan, no? So, ayan. Let's do this.
Sport habt ihr nicht so viel Hausaufgaben quasi, so habe ich verstanden. Hindi na si Maria, umuwi na ang ating misis. Ayan. At si Liam. Ito yung ano natin, oh. Huli no, Ano yun? Yan yun. Ay, Daing. fish. Meron tayong daing. Breakfast natin kanina. Ano? Parang na-overcook kasi inano ko eh. Medyo pero okay lang. Medyo na-overcook, ano? Iniwan ko kasi sa stove. Ano? Oo, iniwan mo kasi sa ano, kaya... Yung ano, luto naman yung ano niya, yung sausage. Oo, luto naman. Sige. At kukunin ko lang yung ano, tapos kumain din tayo mga kaibigan yung sili. Let's eat. Last night mo yan? Last day, yung sabaw pa, oh. Hindi, lagyan mo dito para ano, para masarap yung kain natin ng sabaw. Kasi ayaw naman ni Liam yan eh. Willst du Sabaw niya? Ein bisschen? Ayaw daw. Ayaw. Nandito kami ngayon dito sa may park malapit sa amin. Ayan. Sige, takbo. Ay, siyempre, Naglalaro magyayabang lang. ako mahal. Pag hindi pumasok to, hindi kita mahal. Hindi mo ako mahal. Sige. Mahal. Nasilaw ako sa ano? Sa sun. Kaya hindi pumasok. Diyan ka magaling. Maraming ano. Dito, walang sun kasi. May sun kasi dun eh. Dito, oh. Ayun ako. Oh. Mahal. Malakas yung hangin. Dito sa sentro para parehas yung hangin. Malakas pa rin yung hangin. Napuling yung mata ko. May pumunta sa mata ko. Sige. Dito na talaga, dito na final talaga, final. Okay, pumasok na. Very good. Oh, di ba? Mahal kita. Ang dami mong try sa pagmamahal. Hindi. Ano lang, siyempre. Una lang yun. Si Liam naman nandun siya sa doon sa may ano, anong tawag doon sa may semento ba, skating area. Ayan, kami naman dito sa may basketball area. Ayan, sige. Ay, grabe. Mas magaling ka talaga sa akin, mahal. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Na walang alcohol, mga kaibigan, no? Dali, mag-sip lang ako kasi may gusto akong i-share sa inyo. Oh, grabe ang lamig nito. Oh my goodness. So, ayan. Ang gusto ko lang i-share, mga kaibigan, ay ito po ay para sa mga ano, yung pamilya na nasa abroad. Oo. Alam naman natin na yung mga nasa abroad ay karamihan ay kagaya po namin na kami-kami lang rito. Nandito po si mama ni Maria, pero hindi naman lahat ng oras ay meron siyang oras, no? At kapag pumili po tayo ng
ating company or yung magbibigay ng ating trabaho, no, or ng employer, ang hanapin po natin mga kaibigan ay yung family friendly. Ibig ko pong sabihin mga kaibigan, kahit na okay lang yung sahod, hindi masyadong mataas, pero ang importante para sa akin yung family friendly na na trabaho, no? Halimbawa, ngayong araw hindi maganda yung pakiramdam ni Liam, at ang ginawa namin ay ako tinawagan ko yung boss ko, sabi naman niya walang problema, no? At naiwan ako, 'di ba? Si Mrs. kasi talagang talagang kailangan pumunta siya sa trabaho at meron silang yung importanteng meeting, no? So, yun po. Kaya ko po nasabi yun kasi darating yung mga araw na kagaya po namin na biglang na lang, hindi maganda yung pakiramdam ng anak ninyo, no? At hindi naman po pwedeng basta't iwan na lang yung anak natin na yung mga maliliit pa, no? Na hindi pa na-reach yung taon na pwede nating masabing pwede na siyang maiwan sa bahay, no? So, yun lang po ang payo ko. Ito lang po ay para sa karamihan nating mga kababayan na nasa abroad na yun nga, walang ibang kasama kundi sila lang, no? Kagaya po namin. So, yun lang. Kasi, alam niyo mga kaibigan, ang hirap. Dito sa Germany kasi, kung pwede sana na, halimbawa, basta't hindi ka lang pumasok, no? Kung gusto mo, kung pwede sana na pumasok ka lang kung gusto mo, ay pwede yung mga ganong bagay na pagka nagkasakit ay hindi po pwede, kailangan din ng ebidensya ba na talagang nagkasakit yung anak mo. So yun, pumunta kami nga doon sa doktor at kumuha kami ng certification na nagkasakit yung anak namin. Yun ang ibibigay namin sa aming employer, no? So, yun. Meron kasi akong na-encounter noon mga kaibigan na kumbaga wala siyang pakialam. Yung boss ba, wala siyang pakialam kung may pamilya ka o wala. It's either magtrabaho ka or maghanap ka ng ibang trabaho, no? Merong mga ganun. Kaya sabi ko, ano ba namang klaseng to? Siyempre, ako, hindi naman sa nagyayabang ako. Binibigay ko naman lahat. So, pagkadating sa trabaho ay talagang 100% naman tayo dun sa trabaho, no? Walang pabanjing-banjing. Meron naman tayo, nagdi-deliver naman tayo ng trabaho natin, no? Na maayos, no? Tapos pag ikaw naman ang nailangan, walang pakialam. Walang siya, no? Kung wala kang oras, huwag ka nang bumalik ko. Kaya ayaw na kitang makita bukas dito. Yun ba? Yun ba yung niya? Talagang ang importante sa kanya pera. So, sabi ko, hindi na ako maghahanap ng mga ganung boss. So, yun, kahit na kahit na okay lang, basta importante mabuhay kami. At importante, family friendly yung employer. Okay na ako ron. So, yun. Yun lang ang aking may advice at inumin ko tong beer na walang alcohol tapos matulog na tayo. Ladies and gentlemen,